Magandang araw sa lahat. Narito ang aming pangkat upang italakay ang paksang si Kengkoy sa loob ng 50 taon ni Soledad S. Reyes. Saan matatagpuan ang daigdig na binubuo ng magkakaiba at magkakabanggang karanasan ng hiwaga at kababalaghan sa kastilyo sa uulap, ng takot at dilim sa isang kalyehon sa Tondo, ng pakikipagsapalaran sa kagubatan ng Luzon, ng tuwa at kabalbalan sa isang barberya, ng sakit at luha ng naunsyaming pag-ibig, saan makakatagpo ng 1,001 laksang tauhang tulad ni na Bonjing at Bakekang, ni na Darna at Jezabel, ni na Yukala at Valentina, ni na Kalabog at Posyo at Super G, ni na Hilda at Roberta. Saan din ba makakadaupang palad ang mga manlilikhang tulad ni na Mars Ravelo, Pablo Gomez, Jim Fernandez, Francisco Coching, Elena Patron, Neresa Cabral, Carlo Caparas at Hilda Olvidado at daan-daan pang manunulat at dibuhista na ang husay hindi na matatawaran. Sa loob ng hubigit kumulang sa 60 taon, maraming henerasyon ng mga Pilipino ang matapat na sumabaybay sa bawat labas ng Pilipino, hiwaga, espesyal, Tagalog, Love Story Illustrated, Pinoy Classics, Darna at marami pang ibang comics na kakikitaan ng iba't ibang uri ng akdang, nobela, maikling kwento, sandakot na kabalastugan, mga pahinang tumutukoy sa pinakahuling chismis tungkol sa kinagigiliwang artista sa pelikula at telebisyon. Kolum ng penpal, iba't ibang uri ng paligsahan, milyon ang nagbabasa at patuloy na magbabasa ng makukulay na comics bukal ng malaking bilang ng mga pelikulang ginawa sa bakuran ng Sambakita Pictures, Premiere Productions, LVN Studios at sa kasalukuyan ng Viva Films, Regal Films at Psycho Films. Tunay na isang di matitinag na institusyon ng comics sa lipunan. Isang estruktura sa kulturang humuhubog sa kamalayan ng nakararami, isang ritual na nakasanayan ng sandigan ng lakas ng taga-subaybay. Isa itong instrumentong naghahandog ng aliw at aral sa iba't ibang paraan. Aliw ang tuwa at lugod na nililikha nito sa damdamin ng mambabasa. Libangan ang inihahain nito sa mga pagod ang katawan at pag-iisip, pagtakas ang anyanya nito mula sa daigdig ng paghihirap at karahasan, aral naman ang taglay nito sa mahanap ng katiyakan sa mundong walang katiyakan. Malalim na pag-unawa sa masalimuot na karanasan naman ang ibinibigay nito sa mga akdang may kamalayang panlipunan at paraan tungo sa pakikisangkot sa lipunan ang sa ilang mamabasa ay naharap ng comics. Upang maunawa ng papel at kabuluhan ng comics sa ating lipunan, makabubuting balikang tanaw ang unang bahagi ng makulay nitong kasaysayan. Sa ganitong pagbabalik, isang tao ang nararapat lamang pagtuunan ng masusing pansin, si Tony Velasquez, ang ama ng comics, ang manlilikha ng Kengkoy. Sino nga ba si Tony Velasquez at Kengkoy? Ipinanganak si Tony Velasquez noong ika-29 ng Oktubre, 1910 sa Paco, Maynila. Nag-aral siya sa Santa Ana Elementary School at nagtapos ng mababang paaralan sa Paco Elementary School at ng mataas na paaralan sa Jose Rizal College. Maaga niyang pinasok ang paghahanap buhay nang matanggap siya bilang photo engraver sa Banag Press sa Soler. Sa panahong ito, nahasa ang angking talino ni Velasquez sa pagguhit. Sa simula, ginawa niya ang ilustrasyon ng iba't ibang produkto na inilabas sa mga magazine bilang anunsyo. Bukod dito, ginawan din niya ng ilustrasyon ng mga musika ng batikang mga kompositor na sina Nicanor Abelardo, Francisco Santiago, Constancio de Guzman at iba pang tanyag na manlilikha sa sining ng musika. Nang maging pag-aari ni Don Ramon Roses ang Banag Press bilang bahagi ng Ramon Roses Publications, naging kawani si Velasquez ng higanting kumpanya na naglalathala ng mga pahayagan at ng popular na magasing liwayway. Sa ikatlong dekada, malaking bilang na ng mga Pilipino ang nahihilig sa kwento at mga tula. Panahon din ito ng lumalalim na Amerikanisasyon na namamala sa buong pusong pagtanggap ng mga Pilipino ng mga bagay-bagay na nagmumula sa Estados Unidos.
Sa kultura, nangangahulugan nitong pagbabasa ng mga aklat, magasin at pahayagan sa Ingles. At dito sa huli, makikita ang mga pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa mga funnies at mga seryeng tulad ng Gasoline Alley, Little Orphan Annie, at marami pang iba. Hindi maglalaon at ilalabas na ni Walt Disney ang kanyang sariling likha tulad ni Mickey Mouse. So, ang karera ni Tony Velasquez bilang isang comic artist ay sumaklaw sa pagsilang, pag-unlad at tagumpay ng industriya ng comics sa Pilipinas. Ipinanganak si Paco, ayon nga sa aking nabasa, ay nasa Maynila. Nilikha ni Tony Velasquez ang unang serialized Filipino cartoon strip, mga kabalbalan ni Kengkoy's Antics, noong 1928. Una itong lumabas noong 11 Enero 1929. Masasabing ang pinaka-na-impluwensyang comic strip sa Pilipinas, binuksan ng mga kabalbalan ni Kengkoy ang floodgates na nagsimula sa tradisyon ng cartoon strips sa Pilipinas. Sa kanyang mga taon bilang comics artist, lumikha si Velasquez ng higit sa 300 cartoon character na ang ilan ay naging mga pambahay na pangalan sa mga tahanan ng mga Pilipino tulad ng Kengkoy, Chikiting Gubat, Talakitok, Talimusak, Punyang, Halubaybay at iba pa. Noong 1947, itinatag ni Velasquez ang Filipino comics, ang comics na nagsimula sa industriya ng comics sa Pilipinas. Sa ilalim ng Ace Publications, itinatag ni Velasquez ang Tagalog Classics, ang Hiwaga Comics at ang Special Comics na lahat ay naging best-selling comics. Noong 1962, itinatag ni Velasquez ang Graphic Art Service Inc. o GASI na naglathalan ng mga sikat na lokal na comics tulad ng Pinoy Comics, Pinoy Classics, Aliwan Comics, Holiday Comics, Teens Weekly Comics at Pioneer Comics. Bilang isang pioneer at innovator ng industriya ng comics ng Pilipino, halos hindi masusukat ang impluwensya at kontribusyon ni Velasquez sa kultura ng comics ng Pilipinas. Sa kanyang pagkamatay noong 1977, kinilala na si Velasquez bilang ama ng Philippine Comics. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jessica Rigaspi at ipagpapatuloy ko po ang nasimulang pag-uulat ni Binibining Salvadora. Subalit, nanaig ang katauhan ni Kengkoy sa gitna ng makukulay na tauhang nabanggit. Hindi Kiko o Kikoy, kundi Kengkoy ang ibinigay ni Velasquez sa tauhan niyang si Francisco Harrabas na personifikasyon ng mga kantoboy, na walang ibang ginawa kundi maghintay ng bilasyon o magbiro sa mga nagdaraan. Laging isputing at laging nangingintab ang buhok sa pumada. Katulad ng idolong si Rodolph Valentino, laging maporma at hindi nawawalan ng abilidad sa buhay. Ito si Kengkoy sa mga mambabasa noong dekada 1930. Halimbawa rin siya ng henerasyon ng mga Pilipinong ipinanganak at lumaki sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Sa panahong ding ito, nagpatuloy si Velasquez sa kanyang unang pag-ibig, ang paggawa ng mga anunsyo para sa mga automobil, pumada, mga gamot, pabango, at cabinet. Siya rin ang nauna sa paggawa ng anunsyong Malacomics tulad ng Isko para sa sapatos na may tatak Isko, Tikboy para naman sa Tiki-Tiki, Manuel Zamora o Castor para sa Castoria ng Butika Captain Cortal para sa Cortal at Nars Cafe para sa Cafe Aspirina. So, si Kengkoy po ay nakilala bilang personifikasyon ng mga kantoboy noong dekada 1930. Siya rin ay nakilala sa pulang buhok na napapaligiran ng pumada, maporma at laging handa sa mga biro. Si Kengkoy ay naging simbolo ng mga Pilipinong naging bahagi ng panahon ng pamahalaang Amerikano.
Si Velasquez, isa ring mahusay na manunulat at dibuhista, ay patuloy na gumawa ng mga anunsyo sa comics format para sa iba't ibang produkto tulad ng automobile, pumada, gamot, pabango at cabinet. Ang kanyang mga likha ay nagbibigay buhay sa mga karakter tulad ng Isko, Tikboy, Captain Cortal, at Nurse Cafe na nagbibigay diskarte at kawilihan sa mga anunsyo. Sa isang pagbabalik-tanaw sa nanlalabong salamin ng nakaraan, atin pa ring maaninag si Ken Koy bilang isang likhang mahigpit ang kaugnayan sa manlilikha nitong si Velasquez sa panlabas na anyo. Sa mga nakaraang nagaganap noong mga panahong iyon at sa pagiging produkto ng kulturang Amerikano. Ang tradisyonal laban sa makabago. Kung babalikan ang mga naunang bahagi ng kasaysayan ni Ken Koy, napakadaling makita sa gitna ng napakaraming imahen at impresyong nalikha ni Velasquez ang pagiging salamin nito ng mga pangyayari sa lipunan, tradisyon versus modernismo, ang namana sa nakaraan versus ang mga pagbabagong dala ng bagong kabihasnan, ang matandang pagpapahalaga at modernistikong pananaw at pagsasagupaang ito ng makaluma at makabago, nakalilikha ng pagpapatawa si Velasquez. Sa katauhang si Ken Koy, matatagpuan ang makabagong binata. Ang bihis niya ay sa isang taong haling sa mga bagay na imported. Sa ilang pagkakataon siya ay maharot, oportunista at mahilig sa good time. Sa mga babaeng tauhan, si Punyang naman ang pinakamalinaw na sagisag ng makabagong dalaga, makiri, magaslaw, madaling masilaw sa pera, at mahilig sa lakaran. Kasama nila si Nanong Pandak na deboto ng magagarang Berlina na makukulay at mamahaling Amerikana at sport jacket at may limpak-limpak na salapi. So, sa kasaysayan ni Ken Koy, mahalaga ang ugnayan niya sa kanyang manlilikha na si Velasquez. Ang karakter ni Ken Koy ay nagpapakita ng laban sa tradisyonal at makabago sa lipunan noong dekada 1930. Ipinapakita ni Velasquez ang pagtutunggali ng mga konsepto tulad ng tradisyon at modernismo sa pamamagitan ng mga tauhan tulad ni Ken Koy, Punyang at Nanong Pandak. Ang kanilang mga kwento at pag-uugali ay naglalarawan ng mga aspeto ng kulturang Amerikano na naging bahagi ng lipunan sa panahon na iyon. Ang kasaysayan ni Ken Koy ay nagpapakita ng pagbabago at pag-unlad sa lipunan na dulot ng impluwensya ng Amerikano sa Pilipinas. Sa kabilang dako, may isa pa ring uri ng tauhang itinatapat sa mga makabago. Si Talakitok, ang nakaiinis, nakatatawang tauhan na palaging suot ang katutubong damit. Ang kamisang tseno, madali siyang maloko at mauto, subalit kung minsan, siya naman ay nakakaisa rin sa ibang mga tauhan. Ang kabaliktaran ni Punyang, ang mayumi at mahinhing dalaga na kinahuhumalingan ni Ken Koy. Siya ay isang maalalahaning babae, masunuring anak at matapat sa pag-ibig. Higit na pinatitingkad ang kanyang kayumian ng mga katutubong damit na palagi niyang suot, at sa pagdaraan ng panahon, ipinamalas niya na siya ay isang mapag-arugang asawa at ina sa mga anak nila ni Ken Koy. Sa nakahihilong galaw ng buhay sa panahon ng Amerikano, nanatiling isang mahalagang kalipunan ng imahen sa daigdig ni Ken Koy ang bahay kubo. Ang mga ritual tulad ng penitensya, ang mga katutubong gamit sa bahay tulad ng mga palayok, at ang kalabaw na siya ring ginamit upang humila sa isang racket, ang sagisag ng makabagong teknolohiya.
So, si Talakitok ay kilala bilang nakatutuwa at madaling maloko, samantalang ang tauhang si Punyang ay kilala bilang masunuring anak at matapat sa pag-ibig. Ang mga katutubong damit na kanilang suot ay nagpapalakas sa pagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan at mga katangiang Pilipino. Sa panahon ng Amerikano, ang mga larawan at simbolismo ng bahay kubo, mga katutubong gamit at kalabaw ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga tradisyon at kultura sa gitna ng modernisasyon. Sa kabuuan, ang mga tauhan at mga elemento sa kwentong comics ay nagpapakita ng mga yugto ng buhay at mga pagbabagong kinakaharap ng mga Pilipino sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ang modernistic. Ang abstraktong tunggalian ng tradisyonal at makabago ay matatagpuan hindi lamang sa uri ng tauhang nilikha ni Velasquez, sapagkat ang comics ay isang biswal na sining. Ito ay pinag-ukulan ng pansin ng manunulat o dibuhistas ang kapaligiran. Ang partikular na mga elemento na magdidiin sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan. Isang estratiya ang paggamit ng papalit-palit ng moda para sa kababaihan at kalalakihan, sa pamamagitan ng maingat na pagguhit at pagpili ng nararapat na kulay at dibuho. Na ipahayag ni Velasquez ang malaking interes ng mga tauhan sa pinakahuling moda sa bawat panahon. Sa mga tauhan, natatangi si Punyang Halubaybay sa pagsusuot ng mga damit na waring nagmula sa mga pelikula sa Hollywood, na lubos na tinanggap ng mga Pilipino sa panahong ito. Iba't ibang uri ng damit para sa iba't ibang okasyon ang mga bumulaga sa paningin ng mambabasa ng liwayway, at si Punyang Halubaybay ang itinuturing na modelo ng makabagong pagbibihis. May tinagurian pa ngang Punyang Balintawak. Sa kalakihan, madalas na suot nila ang bulaklaking polo shirt, tuxedo para sa magagarang okasyon, casual na jacket para sa pag-iistambay kung saang-saang pook ng pasyalan, at Amerikana para sa ilang pagkakataon at logging robe para sa bahay. So, sa paglalarawan po ng tauhan at kanilang kasuotan sa kwentong modernistic, ipinapakita ni Velasquez ang abstraktong tunggalian ng tradisyonal at makabagong pananamit. Ipinapakita niya ang interes ng mga tauhan sa pinakahuling moda at pananamit sa bawat panahon, pati na rin ang impluwensya ng Hollywood sa pagpili ng mga damit ni Punyang Halubaybay. Ipinapakita rin ang pagbabago ng pananamit ng mga kalalakihan na mas nagiging formal at casual, sa pamamagitan ng pagguhit at pagpili ng tamang kulay at dibuho. Na ipapahayag ni Velasquez ang mga pagbabagong naganap sa pananamit ng mga karakter na nagpapakita ng modernismo. Hindi lamang sa damit makikita ang impluwensya ng kulturang kanluranin, sapagkat mahilig siya talagang mag-eksperimento. Ginamit ni Velasquez ang angking talino sa pagguhit sa pamamagitan ng kanyang ilustrasyon ng mga makabagong bagay, magagarang kotse, mga kasangkapan sa bahay na nagmimistulang set para sa isang pelikulang nagtatampok sa mayayaman sa Amerika, at mga bahay na sa kompleksidad ay maaring ihambing sa magagarang tahanan na laman ng mga magasing Ingles. Isang malinaw na halimbawa sa pagiging salamin ni Kenkoy sa mga pagbabago maging sa arkitektura ang larawan ng isang chalet, isang uri ng disenyo na naging palasak sa panahon ng mga Amerikano. Isama pa rito ang isang futuristikong tahanan na itinayo parang mahika sa isang higanteng paso. Sa kanyang mga ilustrasyon at drawing,
Naglayag ang imahinasyon ni Velasquez na magpatuloy kahit sa panahon ng digmaan. Hanggang sa ikapitong dekada at sa kanyang mga likha, nagkaroon ang maraming mambabasa ng pagkakataong makadaupang palad ang isang maestro sa sining na biswal. So, sa mga ilustrasyon po ni Velasquez sa kwentong modernistik, ipinapakita ang impluwensya ng kulturang kanluranin sa pamamagitan ng mga bagong bagay at arkitektura. Ginamit niya ang kanyang angking talino sa pagguhit upang magpahayag ng mga modernong elemento tulad ng mga sasakyan, mga kasangkapan sa bahay, at mga bahay na may impluwensya ng mga estilo ng Amerika at Ingles. Ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pagiging salamin ng mga tauhan sa mga pagbabagong panlipunan sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Leah Temporal ang mag-uulat sa Intermingles Ulit si Kinkoy. Dito po nakapaloob ang mga iba't ibang salitang ginamit ni Kinkoy. Ito po ay ang mga come on, okie-dokie, by golly, benchir, broke na broke, stuck, slamming, scrub. Ito ay ilang laman sa mga salitang ginamit ni Kinkoy sa iba't ibang sitwasyon. Isang obserbasyon ang di maiiwasang pagpasok ng Ingles sa buhay ng mga Pilipino. Subalit ang pagbaybay sa mga salita sang-ayon sa katutubong paraan ng pagsasalita ay makukunan pa ng higit na mahalagang ideya. Hindi lubusan ang pagtanggap ng mga tao sa bagong wika sapagkat hindi ito talaga kanila. Masasabi na ang superficial na paraan ng ganitong pabalbal na pagsasalita ng Carabao Ingles ay refleksyon ng pagsasalita ng mga Pilipinong hindi gaano nakapag-aral, subalit higit na makabuluhang sabihin na ang malaking espasyo na ibinigay sa mga ekspresyon sa Ingles ay isang mabisang paraan sa pagkiliti sa mga mambabasa. Sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang tauhan, nag-uusap sa makaibang wika, nagmumula ang pagpapatawa. At para sa mga mamabasa na ang karamihan ay hindi rin naging bihisa sa Ingles. Isa itong pagkakataon upang pagtawanan ang ipinalagay malaking kakulangan ng isang lipunang nahahaling sa bagong wika. So, sa kabuuan, ang paggamit ng Carabao Ingles o Ingleserong Kinkoy ay hindi lamang simpleng paggamit ng wika, kundi isang paraan na nagpapahayag ng kultura, identidad at kahalagahan ng wikang sa lipunang Pilipino. Ito ay nagpapakita ng adaptasyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa mga bagong ideya at karanasan habang nananatili pa rin ang pagpapahalaga sa kanilang sariling wika at kultura. Ang ginawang ito ni Velasquez ay may hahambing sa mga pagpapatawa na ginagawa ni Dolphy at Panchito noong dekada 60. Sa kanilang pagkanta sa Ingles, sinalin nila ang mga salita sa paraang balbal o kaya literal. Ang resulta ay isang nakakaaliw na kaguluhan sapagkat hindi nagtutugma ang salitang Ingles at ang kahulugan nito sa wikang katutubo. Maaari ding iugnay ito sa mga ginagawa ng komedyanteng si Jimmy Santos na sa pagpupumilit na magsalita sa Ingles, maling salita, maling baybay ay nakukuhang patawarin ang mga tao. Bahagi ang ganitong teknik pagpapatawa sa mahabang tradisyon ng komedyang batay sa linguistikong pagkakaiba at sa mga kwentong kinapapalooban ni Kinkoy na makakakita ng mga insidente naglalarawan kay Kinkoy na kinakausap ng isang Hapones, Inchik, Kastila, bukod pa nga sa mga Amerikano. At sa ilan pang kwentong nakakahilo ang usapan sapagkat nagkakagulo ang mga wikang ginagamit ng Kastila, Ilonggo, Ingles at Tagalog. Sapagkat hindi mahuli ang sinabi ng bawat isa, natataranta sila na siya ay namang dahilan ng ekspresyong komiko. Na si Velasquez at ang kanyang Kinkoy ay madaling tinanggap ng mga katagalogan ay batid ng lahat, subalit mahalagang malaman na ang mga kwento ni Kinkoy ay isinalin din sa iba't ibang wika at lumabas sa mga magasing Banyaga, Bisaya, Hiligaynon at Bicolnon. Buong Pilipinas ang dinulutan ni Velasquez ng bagong resipe ng pagpapatawa. So, dito naman po ang pagsasalin ng mga salita sa paraang balbal o literal sa pagkanta ng mga komedyante
tulad ni Dolphy at Panchito noong dekada 60. Pati na rin ang ginawa ni Jimmy Santos sa pagsasalita ng maling salita at pagbaypay sa Ingles ay isang uri ng komedya na naglalayong magbigay ng katatawanan at aliw sa mga manonood. Ang ganitong paraan ng pagpapatawa ay nagbibigay diin sa hindi pagkakaintindihan o kawalan ng tugma sa pagitan ng salita at kahalagahan nito sa wikang katutubo. Sa panahong ito ng pamamayani ng Ingles, nakakatuwang pansinin na kinagigiliwan ng taong bayan ang tawang Ingles ng Ingles kahit pabaluktot. At karamihan sa mga salitang panyaga, ito ang mga ekspresyon na maya't maya ay nagmumula sa mga bibig ng mga kantoboy at istambay. Sa gayon, mistulang komentaryo si Ken Koy sa masalimuot na kalagayan ng wika sa bansa noong panahon ng mga Amerikano. Ang wikang katutubo na nananatili nasa puso at damdamin ng mga tao at ang kinahaharap nito ang wikang banyaga, isang paraan ng kolonisasyon kultural. Sa salitangan ni Ken Koy, intermingles you is okidoki. So, sa salitang intermingles you is okidoki na ginagamit ni Ken Koy, ipinapakita niya ang kanyang kagustuhan na makipag-ugnayan at makisalamuha sa wikang banyaga sa kanyang sariling paraan. Ito ay isang forma ng pagsagot at pagsalubong sa pagdating ng wikang banyaga sa Pilipinas na nagpapakita ng kanyang adaptasyon at kahandaan sa mga pagbabago sa lipunan at kultura. Nagpatuloy si Velasquez sa paghabi ng mga kwento ni Ken Koy kahit na sa panahon ng mga Hapon. Noong 1942 hanggang sa 1945. Noong 1947, inilabas ni Velasquez ang Filipino comics. Sinundan pa ito ng ilang magasing pag-aari ni Don Ramon Roses. Dito nagsimula ang isang negosyong hanggang sa kasalukuyan ay nagdudulot pa rin ng aliw sa milyon-milyong mambabasa. Pansamantalang nawala si Ken Koy bilang tauhan, subalit hinalinhan ito ng mga kwento ni Ken Koy para sa Love Story Illustrated Weekly. Ngunit magpapalik si Ken Koy sa comics sa hinaharap. Ito ang pangako ni Tony Velasquez. Subalit, magbalik man siya sa mga pahina ng Filipino comics o hindi kailanman mabubura sa kamalayan ng mga Pilipino si Ken Koy, sapagkat sagisag siya ng maraming bagay, pagbibiro, panunodyo, pagpapatawa, pag-uutakan, maging pagpapahalaga. Siya ang kulturang Pilipino na sa kasalimuotan at sa bukas at makulay na pakikilatad sa lahat ng uri ng karanasan ay mamamalaging dinamiko. Si Ken Koy sa kasaysayan, sapagkat dinamiko ang kanyang katawan, iba't iba ang mga himay at larawang ating nasisipat kay Ken Koy sa pagdaan ng panahon 1926 hanggang sa 1960. Mula sa palaberong istambay, naging isa siyang ama ng tahanan at asawa ni Rosing. Mula sa panahon ng Amerikano ng Has Age, pinasok niya ang yugto ng kasaysayan ng digmaan sa Pasipiko. May ilang kwentong tumutukoy sa digmaan ng mga Inchik at Hapones at ang gyera sa Abyssinia. Si Ken Koy bilang bakasyonista sa Hollywood ay isa ring malinaw na larawan. Si Ken Koy sa panahon ng robot at rocket ay naging bahagi ng pahina ng liwayway. At sa ilang pagkakataon nakapasok ang mga paglalarawan sa mga problemang panlipunan tulad ng illegal na pagpasok ng droga at ang pagpapaalis sa mga squatter. Si Ken Koy bilang salamin ng nagbabagong lipunan, ito ang matatagpuan hindi lamang sa liwayway, kundi sa susunod pang mga comics magazine na maglalabas ng mga pakikipagsapalaran niya. At sa bawat pagbuklat natin ng mga pahina, ating matatagpuan hindi lamang si Ken Koy ang likha, kundi si Tony Velasquez ang walang kapares na manlilikha. So sa kwentong ito, si Ken Koy bilang isang tauhan sa comics na lumikha ng aliw at katatawanan ay naging isang salamin ng pagbabago sa lipunan. Ang kanyang mga kwento at pakikipagsapalaran hindi lamang nagbibigay ng aliw at kasiyahan sa mga mambabasa, kundi nagpapakita rin ng mga aspeto ng lipunang Pilipino sa kanyang panahon.
Ang mga kwento ni Kenkoy ay naging isang paraan upang tukuyin at tawanan ang mga karanasan, tradisyon at pagbabago sa lipunan. Sa bawat pagbuklat ng mga pahina ng mga comics na naglalaman ng mga pakikipagsapalaran ni Kenkoy, hindi lamang siya ang matatagpuan kundi pati na rin si Tony Velasquez ang likha ng karakter na ito. Si Tony Velasquez bilang manlilikha ng Kenkoy at iba pang mga likha sa comics ay nagpapakita ng kanyang husay at katalinuhan sa pagbuo ng mga kwento na nagbibigay aliw at aral sa mga mambabasa. Ang pagiging walang kapares ni Tony Velasquez bilang isang manlilikha ay nagpapakita ng mga kanyang kahusayan at dedikasyon sa sining ng comics. Ang kanyang kakayahan na likhain at dalhin sa buhay ni si Kenkoy, pati na rin ang iba pang mga tauhan at kwento sa kanyang mga comics ay nagdulot ng aliw, inspirasyon at kasiyahan sa maraming mambabasa. Sa pamamagitan ng mga likha ni Tony Velasquez, lalo na si Kenkoy ay naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang sining ng comics, ang kanilang kwento at karakter ay naging bahagi ng pag-unlad at pagbabago ng lipunan at patuloy na nagbibigay aral at aliw sa mga Filipino sa bawat henerasyon. At dito na lamang po nagtatapos ang aming ulat.